Kabanata 45. Ang mga pinag-uusig. Narating ni Elias ang isang yungib na napapaligiran ng malalaking batong buhay na natatakpan ng mga sanga ng punong kahoy. Doon ay nagkita sila ni Kapitan Pablo. 6 na buwan na ang nakalipas nung huli silang nagkita. Ikinalungkot ni Elias nang malamang naninirahan ang kapitan sa madilim na lugar. Malapit si Elias kay Kapitan Pablo at itinuring na itong bilang ama. Pareho nang walang kasama sa buhay ang dalawa, kung kaya't iminungkahi ni Elias kay Kapitan Pablo na sumama na ito sa lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at malayo sa malimuot na alaala ng kanyang pamilya. Ngunit sa kagustuhan ng kapitan na maipaghinganti ang mga anak sa ginawa ng mga dayuhan ay tumanggi ito. Makakamit lang niya ang katahimikang sinasabi ni Elias kung mabibigyan ng katarungan ang kaawa-awang sinapit ng kanyang pamilya. Si Kapitan Pablo ay may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Pinagsamantalahan ang kanyang anak na babae ng isang alagad ng simbahan at napagbintangan naman ang kanyang anak na lalaki na nagnakaw ng magtangkang pumunta sa kumbento upang mag-imbestiga sa nangyari sa kapatid na babae. Bagamat hindi mapatunayang may sala, ay hinuli pa rin ang anak na lalaki at nakaranas ng hirap sa kamay ng mga awtoridad. Pinili namang manahimik ni Kapitan Pablo sa kabila ng pagpapahirap sa mga anak dahil sa takot nito sa Cora na hindi man lang naparusahan bagkus ay nadestino lang sa ibang lugar. Habang ang isa pang anak na lalaki ay nagpakamatay dahil sa hindi nito kinaya ang pagpapahirap ng mga gwardya sibil ng pinaghinalaang maghihiganti matapos hindi madala ang kanyang sedula. Plano ni Kapitan Pablo na lumusob sa bayan sa tamang oras kasama ang iba pang pinag-uusig ng pamahalaan dahil wala pa ring mas mahalaga sa kanya kundi ang makapaghiganti. Nauunawaan ni Elias ang saloobin ng kapitan dahil minsan na rin niyang inisip na maghiganti ngunit sa takot na baka may madamay pang iba ay kinalimutan na lang ang hangarin na ito. Isinalaysay din ni Elias ang kaibigan niyang si Ibarra. Maaari itong makatulong upang ipaabot sa general ang hinain ng buong bayan. Ipinangako ni Elias kay Kapitan Pablo na kukumbinsihin niya si Ibarra upang tumulong. Kung sumang-ayon man ang binata, ay makakamit nila ang katarungang hinahanap. Ngunit kung hindi naman, ay nangako si Elias na aanib ito sa kapitan. Kabanata 46. Ang sabungan. Tuwing araw ng linggo, kung marami ang napunta sa simbahan, ay marami din ang nasa sabungan. Dito nagkikita ang mayayamang handang magpatalo at malaking puhunan at mahihirap na nakikipagsapalaran. Para sa pamahalaan, hindi mahalaga kung sino ang nananalo dahil ang importante ay ang makukuliktang buwis mula sa mga tao na gagamitin daw sa pagpapatayo ng kalsada at tulay at itutustos sa pagpapaunlad ng agrikultura. Nahati ang sabungan sa 3 bahagi. Malapit sa pasukan ang unang hati kung saan nakapwestong mga tindera ng kakanin, gamit na maliliit sa bahay at sigarilyo. Sa ikalawang bahagi naman ng sabungan ay makikita ang pagsasama-sama ng mga sabungero bago magsimula ang aktwal na paglalaban ng manok. Sa ikatlo at huling bahagi ng sabungan, nakapwesto ang mga may mataas na posisyon na silang humahatol. Naroon din sina Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas sa sabungan ng araw na iyon. Isang malaki at puting lasak ang dalang manok ng tauhan ni Kapitan Tiago, samantalang isang butik na manok naman ang dala ni Kapitan Basilio. Nagkasundo ang dalawa na paglabanin ang mga dalang manok sa halagang 300 piso. Lumalabas na liamado ang puti at dihado ang pula. Kung marami ang pumupusta, marami din naman ang nanonood lang dahil wala silang pera. Kabilang ang magkapatid na sina Tarsilo at Bruno sa mga magmamasida lang.
Lumapit ang dalawa kay Lucas upang makahiram ng pera na gagamitin sa pagtaya, ngunit may kondisyon si Lucas. Papahiramin ni Lucas ang dalawang magkapatid ng pera kung papayag ang mga ito sumama sa paglusob sa kwartel. Dagdag pa ni Lucas ay mas malaking pera ang makukuha nila kung magkapag-akay pa sila ng madami. Dahil kakilala ng dalawa si Ibarra ay hindi ito agad napapayag, ngunit dahil sa hindi makatiis ang magkapatid ay pumayag din ang mga ito. Sinabi ni Lucas na bukas na dadating ang mga sandatang gagamitin sa pagsugod. Nagpatuloy sa panonood ng sabong ang lahat matapos ang pagkikipagsunduan na naganap.